day mga idol. Nax, ang Hello Biker Dude. Magandang araw mga kapotpot. Iyan how naman. Kapag ganitong content kasi guys, yung mga pangalan na yan ang nagmarka talaga sa bike vlogging. Sama na rin dyan sila Ira Lopez, Hanli Ahon at iba pa. At syempre, hindi mawawala sa listahan yung pinaka-idol ko, si Jeff Ongkangko. Isa din sa naging dahilan kung kaya tayo nagbabike ngayon, kahit minsan solo ride lang tayo or kasama natin yung grupo, kasama natin sa hirap at saya yan, ang Checkers Bikers. Shout out sa inyo. Sa video nga pala natin na to guys ay isi-share ko lang yung route na dito lang tayo sa Metro Manila, kayang gawin ng napakaiksing oras. Kahit may pasok ka ng bandang tanghali or hapon, kayang-kaya mong gawin to sa umaga bilang exercise, paaraw at papawis. Nasa tapat tayo ng Binondo Church ngayon. Every time na mapapadaan tayo rito at tumitigil tayo sandali at humihingi sa kanya ng gabay sa ating pagpadyak. Sa rotang dadaanan natin guys ay hindi siya nakakapagod. Kasi makikita mo pa lang yung daan, yung lugar, at yung mga tanawin, tanggal na yung stress mo. Kaya magandang panimula ng araw. Sarap sa katawan ng araw. Nakasabay ko dito pumadyak mga idol ko nun. Kasine! Yos! Sir Lino! Welcome Manila! Welcome Philippines! Diba? Di mo na kailangan lumayo. Sa Maynila pa lang, ang sarap na sa mata ng mga tanawin. So ayan guys, nakita na natin yung kabuuan ng Intramuros Binondo Bridge nung bago-bago pa lang ito. Napakaganda na ito sa gabi guys, punong-puno pa ng ilaw, lalo pag nandun ka sa pier area, yun dun yung angle, napakagandang tingnan, grabe. Ito naman yung kuha natin ng gabi nang minsan mapadaan tayo dito. Nasa opposite side naman ang pinanggalingan natin, from Intramuros to Binondo. So balik tayo sa pamamasyal guys. Papasok na tayo ng Intramuros. So dito matatanaw na natin si Manila Cathedral. Ayan sa left side natin. Gandang simbahan yan guys. Pero bago tayo pumasok dyan, daanan muna natin sa parting kanan. Papasok tayo rito papuntang Fort Santiago. Ayan, ito yung entrance area ng Fort Santiago. Isa rin to sa mga makasaysayang bahagi ng Pilipinas, panahon ng Espanyol, panahon ng Hapon. Bungad pa lang ito. Sa pinakaloob niyan, doon natin makikita yung mga historic structure.
Dito naman natin pasukin ngayon ang pinaka main part ng Intramuros. Dito tayo dadaan sa right side ng Manila Cathedral. Sa tagal ko na sa Manila guys, since 1988. Mula nung pumadyak ako, naikot ko yung halos buong Metro Manila. Doon ko lang nakita yung kabuuan nitong Intramuros. Ang dami palang magagandang tanawin dito. Nakita ko na naman yung puno na yan. May naalala ko isang tao dyan eh. Shout out sa'yo, vlogger Ernesto Tumalip. Napitikan natin siyang umakyat dyan sa puno na yan. Doon din sa area na yon, sa ilalim ng mga puno, merong narrative and pictorial exhibit doon. Ang sarap ding paglaanan ng oras at alamin ang mga ganap nung araw. Dito naman ang San Agustin Church. Nung una ko napasok yan, nagulat ako doon sa ceiling. Mukhang okit yung pagkayari. Pero kung painted siya, ang galing din ng pagka-paint. Grabe. Sa kabilang side naman nakapwesto yung Calle Crisologo Look of Vegan. So dikit-dikit lang siya guys. Ang ganda ng mga tanawin dito. Dito naman, ganda rin na na-feature nila dito. President of the Philippines Gallery. Kaya makikita mo dyan lahat. Hindi ko lang sure kung sino yung huling presidenteng na ilagay. Napakadali niyan tingnan at puntahan guys kasi outdoor lang siya. Tapos akit ka lang sa may bandang itaas, sa ibabaw ng wall. Tanaw mo na yung golf course niya. Napakalaki ng area ng golf course na to. Nakapalibot to sa buong wall ng Intramuros. Mula dito sa area na to na Rojas Boulevard hanggang doon sa may City Hall ng Maynila. Nako, may exposure pa si Junod. Nagpa-cute pa. Sarap din tumambay dito after biking. Dala ka lang ng food. Tapos fresh air. Nung nakaraan nandito kami, kaya may naalala akong eksena dito eh. Dito ka ba naglalaro noon? Yes! Dito kami nag-vlog nila, Boyet. Boyet nila yun. Tsaka, nung nabubuhay pa si Jay Ilagan. That was after namin mag-scuba diving. Dito. Para after nung outdoor. Dito kami. Hindi na kasing ganda nung before yan, no? Tapos lately, sumama si Goma. Nabot mo pa yun? Yung time ni Goma? Yes. Mas senior ako sa kanya, pero nag-abot pa kami. Pero yung follow nyo, pre? Yes, naman? we share common interest when it comes to golf. Kaya pareho kami. That's good. Kaya pala natuto rin si Goma. Yes. Well, I also learned from him. We exchange knowledge when it comes to golf. Buti hindi mo na pag-aralan yung fencing. Well, ini-encourage niya ako, pero wala na akong time. I'm so busy with my businesses. Okay? Ang tindi ng mga kalaro ni Idol. Mga sikat na celebrity talaga. Boyet De Leon, Goma, tsaka Jay Ilagan. Kapag nadaan ka naman dito guys, parang back to 60s, 70s vibe naman ang mararamdaman mo sa nakikita mo. Nadaan tayo minsan dito eh. Kaya insert natin yung ating padyak. Pagdating naman natin dyan sa dulo, pagliko natin ng kaliwa, papasok na tayo ng Calle Moralia. Kung hindi ako nagkakamali, ang Calle Moralia ang pinakamahabang kalye dito sa Intramuros. Hanggang Lyceum, Litran ang dulo na ito. Insert ko na lang din itong video na to ng pandemic. Nakasabay ko pa uwi si kuya, yung anak ko, yung naka-orange, kasama niya yung kanyang
high school batchmate. Dito siya madalas dumadaan kapag may ride siya kasi dinadaanan niya yung kanyang alma mater, Letran. Swerte, na-tsempohan natin ang bukas dito. At least makita natin siya ng malapitan. Hindi na rin natin nakita kung anong history o story ng kanyon na ito, kung bakit siya dito nakapwesto. Pero malamang related ito kay Baluarte de San Diego kasi yung area niya nasa part pa neto. Nadaanan din namin ni Kuya itong area na to. Papunta pa lang kami sa kanya-kanyang ride namin. Good morning! Ride with Kuya. Kuya, kaway! Good morning! So, nakalabas na tayo ng Intramuros, guys. Going to Rojas Boulevard naman tayo. Ayan, tanaw na natin si Manila Hotel. Then, pagkaliwa natin dyan, Rizal Park, Luneta naman tayo. Babaybayin na natin yan hanggang PICC, then MOA. Noon, madalas nating mapansin kapag may marathon, fun run, or racing competition. Bakit kaya dito madalas ang starting line? Ayan, dahil kay Kilometer Zero. Lately ko lang din nalaman yan, guys, nung nagbabike na ako. Madalas kasing ginagawang starting point yung muhon na yan sa tapat ng watawat ng Pilipinas ng mga bikers. Lalo kapag long ride sila, anywhere in the Philippines yung destination nila. So yan yung nagiging sukatan nila kung ilang kilometro sila. At kahit sa lugar nyo, guys, pag nakakita kayo ng ganyang muhon, kahit saang area man kayo, tapos makikita nyo kung ilang kilometro ang nakalagay doon, ibig sabihin ganun kalayo ang distance mula dito sa Kilometer Zero. Di na masyadong napapansin yung Carino Grandstand dito Hindi ka gaya noong araw kapag nagluneta ka, ang pinaka-finale Carino Grandstand and then diretso sa likod sa may seaside. Yun kasi after dito, Dolomite or PICC, then sa MOA na ang tuloy Speaking of Dolomite, guys, hindi mo masyado ma-appreciate kapag sa ganitong angle mo nakikita yung buhangin niya. Pero kapag nandun ka sa baba, tapos nagpicture kayo na tanaw yung kahabaan ng Baywalk or naka-background ng mga matataas na building ng Rojas Boulevard, ang ganda rin Rojas Boulevard na, rat-rata na, kaya rock music, pasok! Diyan tayo na sana'y mag-sprint sa area na yan from US Embassy to PICC.
May bike lane dyan. Napakabilis ng mga motor. Minsan may makasabay ka pang malalaking truck dyan. Kaya malapit sa disgrasya kapag biglang tigil ka or babagal ang takbo mo. Tanda ko noon dyan si Senator J.V. Ejercito sumemplang dyan sa may bandang bago mag Philippine Navy Headquarters. Naalala ko pa noon, nag-iipon ako ng sprint record noon sa Strava. Every time na madaan ako dyan, tinitinan ko kung ano yung fastest time ko noon. From Calao to PICC. Nakapasok na nga pala tayo dito sa CCP Complex or PICC ba to guys, tong area na to. Ito yung Folk Arts Theater. Sikat na sikat nung araw to na venue ng mga concert or ibang event. Nadaanan na rin natin yung Cultural Center of the Philippines doon sa may bungad kanina. And then dito sa may gawing dulo, ito naman yung PICC. Ilang beses na rin tayo nakapasok dyan. Graduation ng aming Choy Choy at Chay Chay. Naks, kagalang-galang si Junod Itong nasa gawing kanan natin, isang government offices din yan Nakalimutan ko lang kung ano. Palabas na tayo ngayon ng CCP-PICC area. Papasok naman tayo ng, di ko alam itong kalyeng ito, pero sa bandang unahan nito, Jokno Boulevard. Dito naman ang Sofitel Philippine Plaza. Sayang to, balita ko nag-close na yung operation na ito. Nakapasok tayo minsan dyan, ang ganda. Sea view siya, tapos ang luwag ng pool sa baba. Daming nagsasunbathing doon sa may grass, sa may seaside. Itong amazing show, ang hindi ko alam kung ano meron dyan nung araw. Ang laking building din pero abandoned building na rin siya, parang Folk Arts Theater. Doon naman sa kabilang side ang back entrance ng GSIS and Senate Office. Kapag nakasampa ka na dito kay Jokno Boulevard Bridge, ang lapit na ni MOA, dyan sa may bandang unahan, kakanan ka na. Ganda rin ang view dito noong pandemic time, medyo maluwag pa yung dagat area dyan. Ngayon kasi may tambak na ngayon dyan. Kahit sa kabilang side nitong bridge, napakaganda rin ang view. Syempre may kuha tayo rito. Ayan, kakanan na tayo dito guys. Part na ng MOA Seaside Road. Ito. In one-way ride, ang dami na nating nadaan ng old or new historic places dito sa Metro Manila, no? Itong area naman na to, part na lang iniikutan ng mga bikers to. Kapag weekend, di ko alam kung hanggang ngayon, close pa rin sa mga sasakyan to para sa mga bikers lang kapag 9 AM or mas early pag weekend. Dati napapadalas din ang padyak natin dito kahit solo ride lang tayo, papawis pa araw. Tapos dumating sa point na nakakalimang ikot o higit pa tayo rito. Mahaba-haba din to guys. 2.2 kilometers siya sa distance ng Strava. Bali isang buong ikot mo na yon. Tapos after nun, doon ako sa tabing dagat magpahinga. Bili na lang ng pagkain at inumin. Ganito naman ang eksena kapag Sunday morning. Ayan, tiyempohan nating makunan yung semplang ni Kuya. Hindi talaga maiiwasan yan. Ang hirap na lang din sumabay sa kanila kapag ganitong oras kasi pagandahan na ng bike guys. Mostly naka-road bike dito kapag ganyang oras. May mga ilang celebrity din ang umiikot dito at mga kilalang vlogger. Minsan kasabay natin pumadyak dito si Casine at si Sir Lino, yung tropa nila Goma at Boyet de Leon. Pati
pati ang Checkers Bikers na kasabay din natin dito. Yung anak ko si Kuya, madalas mapitikan dito nung active pa siyang nagbabike. Papasukin na muna natin si Ian How. Sarap magbike. Woo! Sarap magbike! Woo! Tara na't sumama sa'kin, tayo'y maglakbay. Kunin na ang bisikleta at sa'kin sumabay. Ang kalsada at kabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangiti na at kumakaway. Kasama man ang mga tropa o kahit solo kayang-kaya. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Masarap sa una, lalo't pag tumatagal. Di mararamdaman ang pagod kahit hingal. Magagandang mga tanawin ang naghihintay sa atin. Huwag ka nang babagal-bagal pa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. At magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, ubos din ang iyong pera. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Ang sarap magbike, tiyak mamamangha ka. Ang sarap, 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 sarap magbike. Sarap, 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 sarap magbike. Minsan may nakasabay tayong naka-couple riding bike dito. Game na game din yung mag-asawa. Okay lang sa kanila na kunan sila for video and pictures. Then pag binati mo, babati din sa'yo. Sa bagay ng pandemic, iba yung mga batian ng mga bikers eh. Kaya pag nagkasalubong kahit sa magkabilang side, nagbabatian or hand sign. Ngayon, pansin ko, yung mga bikers, wala nang pakialaman eh. Naalala ko noon, siguro 2 decades ago, pag nag-duty ako ng Alabang or Las Piñas. Tapos nagbabas ako na moonwalk trip. Etong simbahan lang na to ang nakatayong building dito sa area na to. Pero ngayon, grabe oh.
Halos mapuno na rito at naglalakihang building na. Madalas sa ride noon, solo or grupo kami. After namin mag-MOA, kakanan na kami dito sa Okada, City of Dreams, Soler, Manila Bay. Doon ang tuloy namin. Ganda rin ang kalsada doon guys, napakaluwag. Eto, kuha namin with Checkers Bikers sa Okada. Pandemic time pa ito. Ang dami pang nagra-rounds dito, tsaka mga nag-i-sprint na mga road bikers dito nung time na yan. Etong isa naman sa Soler, ang luwag ng kalsada, grabe. Yung video naman, bawal lang pumasok dyan sa may Okada area, pero pinalusot tayo ng guard. Nasa tapat na tayo ng MOA Arena ngayon, going to Globe. Ayan, nakikita natin doon sa unahan, Globe ng MOA. Pero ang madalas ko talagang ginagawa after dito, Soler and then Okada, or pag hindi tayo nakapasok doon, Manila Bay tayo, and then lulusot tayo doon sa may dating Uniwide, palabas tayo ng Rojas Boulevard, tuloy natin noon sa may Baclaran Church na. Magsisimba muna tayo bago umuwi. Pwede mo ring ikutin itong buong area ng Globe guys. Sarap din ang tama ng araw sa umaga dito. Pero after ng Baclaran Church, dito pa rin ako dumadaan. Bumabalik ako rito kahit mapalayo ako. Mas maganda kasing pumadyak rito, parang hindi siya nakakapagod. Kaya hindi ko talaga napagsasawa ang balik-balikan itong area to. Kahit may kalayuan sa amin, 15 kilometers, so 30 balikan. Kaya madalas umaabot tayo ng 40 kilometers bawat ride dahil tumutuloy pa tayo ng bandang Soler Okada. Yun ang madalas kong kilometer distance sa Strava ko. At dito na magtatapos ang ating pamamasyal ride guys. Idagdag ko na lang din guys yung mga old and latest pictures and videos na kuha sa ruta na to. Eto, pumadyak ako ng hapon na ito. Ang ganda rin ng tanawin kapag sunset sa may bay area ng CCP ito guys. The Amazing Show. Ito naman sa MOA. Ito sa may Globe, kasama natin ng Checkers Bikers. Ito with vlogger Gala ni Jat, with Sir Art and Pasky. Puro sa seaside na ng MOA ito. With Cassini and Sir Lino. Ito, pangalawang ride ko pa lang to. With vlogger Jeff and Sir Marco. Itong naka-fat bike guys, nakunan lang natin to sa MOA. Kagrupo yata ni Sir Troy ito. Another video sa may golf course ng Intramuros naman natin nakunan to guys. Itong isa, kala mo nasa beach ako pero sa baywalk lang yan guys. Ito naman si Tatay Biker, 71 years old na, nakasabay natin sa MOA. O pati si Spider-Man nagja-jogging sa MOA.
Naispatan din natin si Tatay Terno. 73 years old na na-feature ni Jessica Soho noon. Ayun, si Never Grow Old na tiyempohan namin sa MOA. Meron kaming kagrupo ng pandemic time. Every time na magra-ride kami, lumalambot yung kanyang gulong. Hindi lang ito ang kuha ko sa kanya eh. Actually marami ito, hindi ko na lang makita eh. Pero ang layo din ng nararating na ito. Kasama namin sa Nueva Ecija ride ito. Ito naman yung bike ni Kuya na nakunan natin. Sobrang ganda guys. Pinarello. 100,000 ang halaga na ito. Hanggang sa muli. Peace.